ng integrity na sa ating paniniwala may mga pangyayari lalo na ng mga nakaraang eleksyon na nagkaroon po ng bahid ang mismong halalan at ang mismo pong kumpanya, kung kaya naman naging dahilan natin kung bakit disqualify natin kahit wala pa tayo sa proseso ng procurement o yung bidding. Prior to the bidding po, yung po ang naging dahilan po natin. Opo, hindi naman po sa tayo po ay nanghihimasok dito po sa Supreme Court at without courting contempt. Ang binabanggit po ng sinasabing umano'y bahagi ng desisyon ng Supreme Court na ang naturang ginawa niyong dahilan daw po ay antithetical to the Government Procurement and Reform Act. Ito raw po ay inyo lamang pagkakaroon ng sarili niyong regulasyon at ito daw po ay pag-aabuso sa inyong kapangyarihan. Ano po yung reaksyon doon? Tama naman po. Yung kanilang explanation, kadahilanan ay nire-respeto, ginagalang at kinikilala po ng Commission on Elections. Subalit maganda nga po na nagkaroon ng ganitong klaseng kaso at nagkaroon ng ganitong klaseng desisyon, Sir Ted, sapagkat naliwanag ang extent, ang lawak ng kapangyarihan ng Commission on Election, lalo na sa issue ng procurement. Sapagkat, siyempre po, ang COMELEC ay isang constitutional body, independent at that. So ngayon po, naging maliwanag na dapat pala kinakailangan kapag sa issue ng ganyang procurement, kinakailangan pumasok muna sa procurement kahit pa makapangyarihan halimbawa ang COMELEC, kinakailangan pumasok muna sa procurement bago magkaroon ng issue ng disqualification. Subalit Sir Ted, siyempre po sa kasalukuyan, hindi pa namin natatanggap ang kanilang desisyon. Kaya lang po, tayo po ay nag-iisip, nagpaplano na mag-file ng motion for reconsideration upang mas maklarify, maliwanag po yung bagay na yan. Siyempre po at this point, hindi pa po kasi nailalabas yung board, yung pinaka-desisyon ng ating Korte Suprema, and therefore hindi pa rin po tayo makapagsabi kung ano ba yung nailagay doon sa desisyon. Pero alam niyo po, gusto lang natin ipaliwanag, Sir Ted, sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, kahit po sa judiciary, talaga po merong remedy na tinatawag na certiorari. Ano po yung certiorari? Kapag may pag-abuso sa kapangyarihan, sa jurisdiction, o beyond the jurisdiction, pwede naman talagang questionin ng isang ahensya, quasi-judicial body, isang administrative body, o kahit pa ang judiciary. Pwedeng questionin sa mas mataas na hukuman. Yan po yung nangyari sa amin. Ang sinasabi po sa amin, lumalabas, parang ito ay beyond our jurisdiction. Sobra sa kapangyarihan na meron kami sa ating saligang batas. Oo nga po, pero nga ito ho ang mahirap din yung magkomento nang hindi mo pa hawak talaga yung full decision at tayo lamang bumabase sa official po na press release ng kataas-taasang hukuman. Ano ho ba ang ibig sabihin po, Chairman, dito po sa pahayag ng kanilang PIO na dahil po naman po daw sa practicality and doctrine of operative fact na hindi na po naman po pinipigilan ngayon ng COMELEC sa inyo pong ginagawa na ngayong automation, katulong po itong winning bidder na Miro. Opo, parang lumalabas po, Sir Ted. Siyempre at the time na tinaas sa Korte Suprema yung issue ay wala naman pong maliwanag pa tungkol sa interpretasyon ng kapangyarihan ng COMELEC patungkol dito po sa ating procurement process na tinatawag. So at that time, hindi naman po naging maliwanag pa kung kaya ang presumption, may presumption na ang COMELEC ay gumagawa ng mga hakbang in the performance of our function, regularity po, Sir Ted, in the performance of our official function. Kaya lang, kung magkakaroon po ng desisyon ng Korte Suprema at sasabihin na, ay teka muna, ang inyong ginagawang kapangyarihan, ang inyong exercise na kapangyarihan ay lampas sa pinaprovide ng ating saligang batas and therefore abuse of discretion yan, o sige, kaya lang from now on, from here on, hindi ito pwedeng bumalik doon sa panahon na wala pang desisyon. Ang desisyon ng Korte Suprema ay prospective, papunta sa kinabukasan. So ibig sabihin po kung ano yung ginawa na po namin sa procurement, nangyaring procurement ay hindi na po babalikan kung hindi sa mga susunod na procurement, kinakailangan isama na namin at payagang makapag-participate yung didisqualify po natin. So, kung iintindihin po ng pangkaraniwan po lamang ng mga mamamayan ang binabanggit po ninyo, no, na ibig sabihin nga po ng doctrine of operative fact na iyan,
disqualified pa rin ang Smartmatic ngayon. Yun po ang implikasyon sa kasalukuyan na lumalabas po valid ang lahat ng ginawa namin matapos namin ilabas yung disqualification, valid yung nangyari po namin procurement, subalit sa mga susunod na procurement, pagkatapos po nito o pagkatapos itong 2025, kinakailangang maisama na yung pong Smartmatic sa mga procurement po namin. Maliban po na lamang kung merong magpipetisyon para ho naman questionin ang inyo pong iginawad na kontrata sa Miro System particularly. Tama po, ngayon pong araw na ito na tayo po nabigyan ng impormasyon na may magpa-file na po ng petisyon to question yung pong pagkakabigay namin ng award sa Miro System. At yan naman po, Sir Ted, ay isang welcome development. Tinatanggap po natin yan. Sabi nga po natin, kami naman po, sinunod lang namin yung timeline ng COMELEC. Eksakto ngayong araw na ito, imamanufacture ang initial na batch ng mga makina at nagpadala po ang COMELEC kasama po ang ating mga citizens arm ng observers para po doon sa pag-initial manufacturing ng mga makina. Opo, para lang ho naman sa kaalaman po ng lahat, ano ang magiging epekto kung sakasakali na merong nga maghahain ng petisyon sa Supreme Court para questionin po ang kontratang inyong iginawad sa Miro Systems, so usapin po ng temporary restraining order o ipahinto ito at hindi na kayo magtuloy sa inyo pong napagkontatahan? Sapagkat, Sir Ted, wala pa namang kaso na ipapail sa kasalukuyan, so wala pang sub judice na prinsipyo na masasabi sa atin, pwede pa tayo mag-discuss ng bagay na yan. Kung sakali pong kami pahihintuin, ibig sabihin hinto ang pagmamanufacture ng makina hanggat walang desisyon, halimbawa po ang kataas-taasang hukuman, tayo po ay unfortunately madidelay sa lahat ng ating mga ginagawa at yung nga po ang pinaka-punot-dulo nito ay yung hindi tayo makapag-automate ng ating halalan. Ngayon po, kung sakasakali naman po, hindi tayo pahintuin at pagkatapos dire-diretso, pero later on sabihin na baliwala yung ating pong nabigay na award, baliwala ang naging proseso, null and void ang proseso, mangyayari din po, ganun din po ang end result. Hindi rin tayo makapag-automate ng ating halalan. Pag hindi nakapag-automate ng ating halalan, ang ating pong batas, automated election system, ano hong komplikasyon nun, Chairman? Alam niyo po, ang komplikasyon po nun, magbabiolate po kami ng batas o magkakaroon ng violation ng ating batas, number one. Number two, Sir Ted, baka po magresulta tayo sa manu-manong halalan. So 12 senador, governor, congressman, governor, vice governor, sangguniang palalawigan, mayor, vice mayor, sangguniang bayan. Tapos sa Bangsamoro, meron pa pong 2 balota na gagamitin dahil sa first Bangsamoro election. So manu-mano po ang kalalabasan po ng Commission on Elections. Lalabag kayo sa batas para maging legal ang manual election, kinakailangan ng panibagong batas specifically for this election? Ang ating pong analysis pwede naman pong hindi kasi ang COMELEC naman ay otorisado na mag-venture sa iba pang mode ng pagboto. Kaya lang po, siyempre simula po 2010, base po sa Republic Act 9369, yan yung automation law natin na dapat ang halalan ng national and local ay lagi na automated. So kung sakali, ito po yung kauna-unahang pagkakataon lang simula noong 2010 na hindi tayo makakapag-automate ng ating halalan. At napakahirap po noon, Sir Ted. Yung barangay election nga po na chairman lang at saka mga kagawad at saka siyempre kasama ang SK, inabot po tayo na hanggang madaling araw sa pagbibilang ng boto. Paano na po kapag ang ating naging botohan ay mano-mano sa isang national and local election? Masisira at mawawala po yung issue ng expeditious and credible na halalan na yun po ang pakay talaga ng isang automated voting or election. Sa panahon po na yun nga ang mangyayari, sa issue po ng mga supplies na kakailanganin ng COMELEC, bidding process po sa mga ito, makakaapekto ho ba sa paghahanda ninyo? Ay, opo, Sir Ted, sapagkat iba po ang bidding kapag ka-automated. Remember po, Sir Ted, nung mabigay po natin ang award sa Miro System, yung po'y minarapat natin na nakabundle ang ilang peripherals, katulad po ng balota, katulad po ng printing, although isusupervise under the supervision ng Commission on Election, katulad po ng mga pens, etc. Sasa kanila po lahat. Kung magmamanual po tayo, Sir Ted, panibagong procurement po ng lahat ng mga kagamitan na gagamitin po natin
para sa halalan. And therefore, ibang proseso po yun, mahabang proseso na naman po ang aabuti natin. At tatandaan po natin, Sir Ted, naghahanda rin po ang inyong COMELEC para sa barangay and SK elections ng 2025. Opo. Sir, sabi nga po ninyo, ito po'y academic discussion po lang naman. Kung sakasakali po na magtagumpay ang petisyon para po sa disqualifikasyon nitong Miro system at sabihin po na mag-bidding na naman kayo at pwede na lumahok itong iba, ano po, maliban sa Smartmatic, ano ho ang komplikasyon po naman nun? Sir Ted, doon po sa statement nyo na maliban yung company na nabanggit nyo, baka po hindi po yun ang makakatotohanan. Makakapag-participate na po ang lahat pag po nagkataon. Base po sa desisyon ng Korte Suprema na operative fact. Valid ang lahat na nangyari noong nakaraan, itong desisyon ay prospective na para sa kinabukasan. So, ang Smartmatic hindi pa rin pwede nang makilahok dito po sa 2025 automated election bidding kung sakasakali. Kung sakali po mababaliwala ang aming pong desisyon o ang ating pong kontrata sa Miro, ang kanila pong at mag-o-order po alimbawa ng panibagong procurement, lahat po makakasama kahit po sila ay makakasama sa procurement. Opo, kung sakasakali nga po na ang magiging desisyon, opo, ito po lamang po theoretical na pag-uusap, may maghahain ng petition to question the contract awarded sa Miro Systems, yan po'y inalify at sabihin na magpabidding kayo ulit, pwede na pong sumali ang Smartmatic. Tama po kayo, Sir Ted. Tama po kayo. Opo. Pero pag ho nangyari yun, sa panahon po ng oras na naman, sa paghahanda po, kasi sa October na ho, di ba ang filing? October 1 to 8 po ang plano natin na filing ng certificates of candidacy, Sir Ted. Opo. Paano po yun? Natutulong, Sir Ted, dahil nga sa kahapon lumabas yung desisyon, hindi pa po natin napaprocess na hanggang doon sa level na yon. Okay. Ganda po na yan upang mapag-aralan namin paano kung tulo dumating tayo sa puntong ganon. Kakayanin pa ba? May oras pa ba? And therefore, paano? Hindi ba mauunsyami? Napakahirap po kasi na half-baked na luto ng preparation dahil sa bandang uli, kami rin po ang masisisi ng taong bayan. Opo, pero kahapon po, di ba nag-unbank kayo? Napag-usapan na ba yung pong filing ninyo ng motion for reconsideration o anuman po sa Supreme Court concerning this ruling? Opo, definitely po na napag-usapan namin na kung sakali magpapile kami ng motion for reconsideration kasi part naman po yon ng proseso at hindi naman kami pwedeng i-deprive nung karapatan na yun na mag-file ng motion for reconsideration. In the meantime, sabi nga ng rules of court, kapag may motion for reconsideration, the decision is not yet executory or cannot be implemented yet because of the filing of a motion for reconsideration. And that will be another delay. Well, ang sa amin naman po, at least hindi naman po pinahinto ng Korte Suprema ang ating prosesong bidding and therefore, hindi rin napahinto yung pagmamanufacture ng ating mga makina and later on, hopefully, pati yung testing at pagsusubok nito sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kung kayo po'y abalang-abalang ngayon para nga sa 2025 midterm elections, paano pa kung magkaroon ng charter change plebiscite? Katulad, ako po personally, sinabi ko na po yun, Sir Ted, kasi ang sinasabi, di ba, nagpi-flip-flop po ako. Ako po personally, ang sabi ko, hanggat maaari, hindi, legally, from the legal point of view, my opinion is, hindi talaga dapat isinasama ang charter change, ang plebisito sa national and local election sapagkat kinakailangan mabigyan ng sambayanan ang mga mamamayan ng pagkakataon na mapagmuni-muni ano ba talaga ang implikasyon nitong pagbabago. Subalit, siyempre po, kung ang sabihin na sa amin ng Kongreso na dapat ay magkasabayan sa isang national and local election, kami po naman po ay tatalima. Siyempre, wala naman po kami magagawa. Nagkaroon na po kami ng sample ng balota na kung saan nagkaroon po kami ng mga 3 questions more or less na pwede pong isama, Sir Ted, yung mismong katanungan na yan sa mismong balota sa harapan bago ang posisyon ng senador. So, yung pagboto doon, ang pagbilang ng boto ron, automated rin? Opo, automated din po, Sir Ted. Opo. Yung balotang ito na binabanggit ninyo, naandoon yung provision at paliwanag sa provision na ito na pagbobotohan sa plebisito? Opo, kalimitan po ang nakalagay lang doon yung mismong katanungan na kayo po pumapayag na baguhin ang provision na nakalagay ganito. So yun po na, ilagay po namin yung katatlong katanungan na sample lang po yun nasa taas bago po ang listahan ng mga kandidato for senators.
Sa wikang Filipino po nakalatag yung mga probisyon ng saligang batas, yung probisyon eksakto at yung gustong baguhin nandun din po. Naka-translate po siya from English, tapos po meron siyang translation sa Aha. Filipino po, Sir Ted. Gano'n ang kahaba yung balota nun? Ano ko, medyo mahaba po talaga ang balota, Sir Ted, sapagkat again, nakadepende rin po yan ilan ang kandidatong senador, ilan ang kandidatong governor, vice governor, depende po yan. Aha. Yung haba po ng balota, Sir Ted, ay depende sa lugar, sapagkat po natin bawat munisipyo, bawat probinsya, magkakaiba ang mga kandidato at bilang ng mga kandidato po doon. Hindi pa kasama ang party list. Ang party list po nasa likod ang listahan at hopefully po ma-reduce namin ang bilang ng party list na mga 130. Ngayon po mga 100, kulang-kulang 180 ang bilang ng party list. Kailan ho ba ang pinaka-final po na petsa para po talaga sa pagsala sa party list na lalahok sa eleksyon? Ang deadline po namin, in advance po natin, dati-rati po ng mga nakakaraan, Sir Ted, biro nyo po mag-eleksyon na, meron pang pending na petisyon. Ngayon po, December 29 last year, nag-impose na po tayo ng deadline. Sa kasalukuyan po, nagdi-dismiss na kami ng mga 130 sa kulang-kulang na 200 na applicants for registration, at sa kasalukuyan din po, mga 10 pa lamang ang na-accredit po ng inyong Commission on Elections. Okay. Chairman, ito pong sinasabi nyo na dahilan kung bakit nyo po didiskwalipika ang Smartmatic ay dahil doon sa issue against the former chairman. Ano po? Anong taon po ito? 2016 po, Sir Ted. 2016, matanong ko lang po kayo, nung panahon ba na yon si Attorney Christian Robert Lim ay commissioner? Sa ating pong pagkakaalam, opo, Sir Ted. Ano po ang inyong komento dyan na yung pong panahon na iyon na may question sa awarding sa Smartmatic, nataon naman na ang abogado ng Smartmatic kayo na si Attorney Lim? Nung amin pong pagdinig, yan po yung naitanong na isang commissioner sa kanya po mismo at sinabi hindi ba conflict of interest yun sapagkat lumalabas noong 2016 ikaw din ay head or CIC nung tinatawag na steering committee na in charge sa pag-automate ng halalan. Kaya lang po siyempre, Sir Ted, ang nakalagay naman pong prohibition, totoo rin naman talaga na bawal mag-practice ang isang dating miyembro ng COMELEC 1 taon pagkatapos ng retirement niya. And therefore, ang naging kasagutan po niya during the hearing, lampas na po ng 1 taon mahigit na sobra yung pong panahon na natapos ang kanyang paglilingkod dito po sa COMELEC. And that is the law, no? Opo, yun naman po ang batas. Kaya po, nahinto na lang po yung katanungan dun sa pagsagot po niyang yon. Hindi na po kami nagpursu ng mga katanungan. Bilang respeto rin sa isang miyembro po ng legal profession. Opo, pero under the legal ethics of the profession, hindi ko po masasagot, Sir Ted. Ako po may personal na opinion. Kaya lang, siyempre, yung mai-invoke talaga yung mismong batas patungkol sa prohibition. Opo, yes sir. Cha, please. Okay. Bago ho natin, kasi namamalat. Sorry, Chairman ha. Ito po, pahabol lang pong from Cha. Yes po. Ano pong reaksyon nyo dito sa pahayag ni Smartmatic Legal Counsel Christian Robert Lim na big blow po sa COMELEC itong desisyon ng Supreme Court? Ay, hindi po yan na big blow. Pasensya na po, with all due respect. Hindi po big blow sapagkat una, nasubukan po namin yung aming kapangyarihan, yung extent ng ating kapangyarihan. Number 2, hindi naman po binaliwala yung lahat yung aming pong ginawa pagkatapos ng disqualification. Ibig sabihin, kung ano yung nabigay namin award, intact po. To a certain extent, napakaganda nung naging desisyon ng Korte Suprema. It's a Solomonic decision, so to speak, and therefore we highly respect. But again, pag-motion for reconsideration. So hindi po siya big blow. Malinaw, siguro po kung iibahin lang yung mga nasa front page, dapat po talaga doon SC affirmed COMELEC award of Miro System. Dapat po ganoon. Of course, sa iba po mga dyaryo, iba po yung nakalagay na COMELEC, the Supreme Court annuls COMELEC disqualification of Smartmatic. Opo, yun nga po, ano, kasi sa paliwanag nga po ni Chairman, prospective po ito. Hindi naman pinawalang visa po o na-nullify ang kanila pong award dito po sa Miro System. So Chairman, sa mga kababayan po natin ngayon, ano po ang inyong report sa bayan, sa inyong paghahanda po para sa ating 2025 midterm elections? Are we on time? Sir Ted, on time po tayo. 2.1 million na po ang pumupunta sa ating mga registration sites. Nakakailang buwan pa, 2 buwan pa lang tayo.
kulang-kulang 2.1 million na. Talaga po sobrang init ng pagtanggap ng mga kababayan natin. Sana po bago matapos ng September 30, ipagpatuloy pa rin natin ang pagpaparehistro, pag-change ng registration, pagta-transfer ng inyong registration. Meron po tayong Registration Anywhere program. Talagang highly accepted, internationally awarded and recognized po yan na programa. At talagang dinadala natin, Sir Ted, mabanggit ko lang, nandyan tayo ng isang araw sa Camp Darapanan at Camp Abubakar. Sobra po ang dami ng tao na nagpaparehistro sapagkat siyempre yung mga lugar na yan, hindi naman napupuntahan dati ng registration na system ng Commission ng Election. Sana po ganon ang pagtanggap natin. Hindi po kami mag-extend hanggang September 30 lang po talaga ang ating registration. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.